Kaninang umaga nagising ako sa amoy ng waffles. Naisip ko na baka nananaginip lang ako, o baka nag-crave ako, pero nagkamali ako. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at nakita ko si Sebastian na naglalagay ng ilang gamit sa kama, habang nakaupo sa tabi ko. "Good morning," sabi ko sa aking morning voice. Lumingon siya sa akin, at binigyan ako ng isa niyang signature smile. "Good morning, love," binati niya ako. "Anong ginagawa mo?" Nagtatakang tanong ko. "Well, first of all, happy birthday." He wished me bago sumundal para halikan ang labi ko. "And I have a few things for you," idinagdag niya. Dahan-dahan akong bumangon, at sinandal ang likod ko sa unan ko. Inabot niya sa akin ang isang magandang red roses bouquet. "Salamat," ngumiti ako. Hinawakan ko ito, at dinala sa ilong ko para maamoy ang pabango nito. "Nagluto din ako ng kaunting almusal para sa iyo," sabi niya na ikinagulat ko. Hindi ko siya nakitang nagluluto, hindi ko alam kung paano siya magluto. "Ipinagluto mo ako," gulat kong ulit. Tumawa siya. "Oo, kahit si Thalia ay may kaparehong ekspresyon sa iyo," nang matagpuan niya ako sa kusina. Tumawa ako. "Masisisi mo ba kami?" Inilapag niya ang tray sa tabi ko. "Alam kong amoy ko ang waffles," komento ko. Kinuha ko ang tinidor, at sumandok ng isang piraso ng waffle. "Sana masarap," nakita ko sa Google yung recipe. Inamin niya. "Tikman natin." "Ang sarap talaga," sabi ko sa kanya at mukhang proud siya sa sarili niya. Kumuha ako ng isa pang scoop at pinatikim sa kanya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Natapos naming pareho ang buong tray sa loob ng 30 minuto. Nang matapos kami, naglakad siya papunta sa closet at pagkaraan ng ilang minuto, naglakad siya pabalik na may dalang nakabalot na regalo. Isa itong malaking kahon. "Sana magustuhan mo," sabi niya habang inabot sa akin ang regalo. Kinuha ko ito at binuklat. Oh my God, napabuntong hininga ako. Pinasadahan ko ng daliri ko ang kwintas. "Gusto mo ba?" kinakabahang tanong niya. "Gustong-gusto ko ito, ngunit hindi mo kailangan." "Kung hindi kita i-spoil, anong klaseng asawa ako?" sambit niya. Ibinaba ko ang kahon, bago gumapang sa kanya at ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Hinalikan ko siya sa cheeks. "Thank you for everything." Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko, hinigpitan niya ang pagkakahawak. "You're welcome, love." Hinalikan niya ang labi ko. Marami akong natanggap na wishes mula sa lahat. May mga galing sa opisina, may mga galing sa mga kaibigan namin. Nakuha ko pa ang picture ni Arya na may hawak na written note ng happy birthday. Talagang ginawa nito ang araw ko. Naidlip ako sa hapon at nagising ako sa mga ingay sa gilid ko. Iminulat ko ang aking mga mata, at nakita ko si Sebastian sa telepono, sinusubukang magsalita ng mahina, habang may kausap siya sa pamamagitan ng telepono. Wala akong pakialam, pahayag niya bago ibinaba ang tawag. Bumuntong hininga siya, sabay hagis ng phone niya sa kama. "Anong nangyari?" tanong ko sa kanya, nakuha ko ang atensyon niya. Ibinaling niya ang ulo niya sa akin, at nanlambot ang mga mata niya. Nagkaroon ng insidente ng sunog sa isa sa mga bulwagan ng bayan. Maraming tao ang nasugatan at kasama nila, nandyan ang aking mga magulang, ang iyong mga magulang at ang ina ni Carter. Paliwanag niya. Lahat sila nasugatan. Itinanong ko. No, ang mama lang ni Carter. Nasa ospital siya, sagot niya. Pinagsalubong ko ang kilay ko. Hindi maaaring ito ang dahilan kung bakit siya galit na galit. Bakit ka nagalit? Tanong ko. Kasi tumawag lang ang mommy ko at sinabi niya sa akin kung gaano ako ka-irresponsible sa hindi pagbisita sa kanila sa ospital, sabi niya sabay tawa ng walang kwenta. Oh, hindi ba dapat tingnan natin ang mama ni Carter? I suggested. Tumango siya, I was thinking about that. He's my friend and I should go there, para tingnan kung may kailangan ang mama niya. Kung kinakailangan tatawagan ko ang isa sa family doctors ko. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tinanong ko siya. It's your birthday. I don't want you to spend it in the hospital, sinabi niya. It will be fine. Nakarating kami sa ospital, at tinahak namin ang daan patungo sa silid kung saan nagpapahinga ang lahat ng mga nasunugan. Hinintay kami ni Carter sa may pintuan, at dinala niya kami sa kanyang ina. Kamukhang kamukha ni Carter ang kanyang ina. Nakasuot siya ng oxygen mask at may benda sa kaliwang braso. Nakapikit ang mga mata niya dahil wala siyang malay. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin.
Narinig kong sabi ni Sebastian kay Carter. I will, thank you for coming, sincere na sabi ni Carter. Nagtagal kami ng halos 10 minuto bago kami nagsimulang maglakad papunta sa main door. Pero napatigil kami ng may pamilyar na boses. Sebastian. Lumingon kami at nakita namin si Hannah na nakatingin sa amin. Lumipat ang mga mata niya sa tiyan ko at sa hindi malamang dahilan, bumalik ang takot na naramdaman ko noong inatake kami ni Jason. Siya ay may parehong hitsura sa kanyang mga mata na mayroon si Jason. Napahawak ako sa braso ni Sebastian. You came. Napatingin kami sa right side at nakita namin ang parents namin. Nandyan sina Tita Divina, Mr. Alvaro, mami ko at daddy ko. Napatingin silang lahat sa amin bago tumingin sa sarili kong buntis. Mukhang hindi naman sila nasaktan, ngunit nakakabit sila sa ilang makina at magkatabi ang kanilang mga kama. Not for you, sagot ni Sebastian kay Tita Divina. What is this? Why didn't you tell anyone? Sabi ni Tita Divina, sabay turo sa akin. Alam ng lahat ng crew sa amin at naniniwala ako na sapat na iyon. Sometimes strangers tend to do more harm than good, tuyong sagot ni Sebastian. Itinuring mo kaming estranghero, this time si Mami na ang nagsasalita. Anong araw ngayon? Simpleng tanong ko sa kanya. Kumunot ang noo niya, Tuesday. Birthday ko, sagot ko na nagpapatunay sa punto ni Sebastian. Ibinuka ni Tita Divina ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pinatahimik siya ni Sebastian, this is a hospital. Everyone is resting and need silence. He then looked down at me. Let's go home, love. Tumango ako, at tumalikod na kami para maglakad pabalik sa sasakyan. Habang naglalakad kami palayo sa ospital at kay Hannah, gumaan ang pakiramdam ko at nawawala ang takot. Ngayon ay sa wakas ang aming baby shower. Wala kaming gender reveal kaya excited ako for today. Since we were having a photoshoot session for the baby shower, we decided to go to a reserved park where we will have both the photoshoot and the baby shower. Nauna kaming nakarating ni Sebastian sa venue ng 1 oras para magkaroon kami ng oras para makapag-picture ng marami. Naglibot kami sa parke, malapit sa mga fountain at sa pinalamutian na lugar ng baby shower. Nang matapos na kami sa photoshoot, naglakad ako papunta sa sitting area at umupo para i-relax ang mga paa ko. Mula noong nakaraang linggo, napansin ko na ang aking mga paa ay mabilis na namamaga kapag ako ay masyadong tumayo. Hey! Napatingin kami sa entrance at nakita namin si Thalia at Alfred na papunta sa amin. Pareho silang may hawak na cute na gift bag. Ito ay isang regalo para sa iyo, sabi ni Thalia bago ibinigay sa akin ang 2 bag. Nagpasalamat ako sa kanya, bago niyakap siya ni Alfred. I'll keep it on the empty table, sabi ni Sebastian at tumango ako. Kinuha niya ang mga bag at pumunta sa mesa. I like the decorations, komento ni Thalia habang lumilingon sa paligid. Me too, they did a good job, dagdag ko. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang lahat. Nandyan sina Karen, Arya, Leo, Carter, Neri, Alicia at Adam. Inabutan ako ng lahat ng gift bag, puno na ang bakanting lamesa. Dumating si Carter na may dalang malaking kahon. Tinakpan niya ang mga gilid ng ilang pambalot na papel dahil may mga larawan sa kahon. No peeking, pwede mong buksan sa bahay, sinabi niya sa amin. Kung boring naman, bibigyan ka pa ng trabaho bukas. Mapaglarong babala sa kanya ni Sebastian. Humalakhak si Carter, hindi ka mag-e-enjoy dito, pero mag-e-enjoy ang baby. Nag-iwan sa amin ng medyo curious. Si Leo ay bumili ng maraming maliliit na gift bags, at alam kong sinadya niya itong inisin ako gaya ng ginawa ko sa kanya noong ipinanganak si Arya. Karma is a bitch, sista. Ngumiti siya bago ako niyakap. Kung hindi lang ako ganito buntis, pinakita ko sa iyo kung gaano kakulit ang kamao ko, sabi ko sa kanya. Ngumisi siya at hinalikan ang aking noo. Isa-isa silang lumapit sa akin, at kumuha pa kami ng ilang litrato sa harap ng mga decorations. We then served dinner and at last, we cut the cake para ma-enjoy ng lahat. Tila nag-enjoy din ang baby dahil maraming beses akong sinipa sa tagiliran. Sa pagtatapos ng araw, handa na akong umuwi. Nilinis namin ang space na ginamit namin, inilagay ang bawat regalo sa kotse bago magmaneho pa uwi. Nang makarating kami, naligo ako ng mainit, nagsuot ng robe at humiga sa kama.
Nakahiga ako patagilid, isang unan sa likod ko, isa pang unan sa pagitan ng hita ko at dalawa pang unan sa ilalim ng ulo ko. Ako ay komportable. Sebastian and Alfred were actually unloading the car, at sinabi sa akin ni Sebastian na ilalagay niya ang bawat regalo sa nursery room ngayong gabi. I will check them tomorrow. Kinuha ko ang phone ko, at nag-scroll sa newsfeed ko, habang hinihintay si Sebastian. Matagal siyang nakabalik sa kwarto. Pagpasok niya, nasa kanya ang malaking box na binigay ni Carter sa amin. Gusto mo bang buksan ito ngayong gabi? Tanong niya. Yes please, sabik na sabi ko. Tumawa siya, do the honor. Dahan-dahan akong gumulong at pagkatapos ng dalawang pagtatangka, napaupo ako sa gilid ng kama. Pumunta ako sa box at binuksan iyon. Napabuntong hininga ako. Oh my God, ang cute, komento ko. Mula sa larawan sa kahon, nakita namin na ito ay isang basket crib na may net sa ibabaw. Not gonna lie, mukhang sobrang cute. May crib na tayo, sinabi ni Sebastian. Yeah, but we can put this one in our room. Kailangang matulog si baby sa atin ng ilang linggo, paliwanag ko. So I need to set up this. Pagtatapos niya at tumango ako. We can do it tomorrow, mungkahi ko. Maaga pa naman, I'll try to do it now, mukhang madaling i-set up. Sabi niya. I can help. I volunteered. No, you stood too much today. Go back to bed and relax. Dito ko itatayo para manood ka. Ngumiti ako bago bumalik sa kama, tinanggal niya ang kahon, inilabas ang bawat piraso at nagsimulang magtrabaho. Binasa niya ang instructions at nagawa ang gawain sa isang pagsubok. I love it, ngumiti ako. Ngayon na tinitingnan ko ito, I do love it too, dagdag ni Sebastian. Dapat mong bigyan si Carter ng isang linggong bakasyon para sa thoughtful gift na ito, mapaglarong sabi ko. Sinabi niya kay Carter na kung boring ang regalo, bibigyan pa niya ito ng trabaho, pero super cute ang regalo kaya fair lang na makapagbakasyon siya. Oh love, bulong niya, shake his headlights, with a small smile on his lips. Inilabas niya ang mga kahon at mga plastic bag bago naligo. Naramdaman ko ang pagtama ng munchkin namin sa tagiliran ko, kaya medyo napangiwi ako. I rubbed the skin, gising ka na ha at parang hindi mo hahayaang matulog si mommy saglit. At tama ako, sa gabi, 3 beses akong nagising dahil walang posisyon na komportableng matulog. Nagpaikot-ikot ako, at iniba ang posisyon ng mga unan ngunit walang gamana. Ako ay pagod at bigo. Ang gusto ko lang gawin ay matulog. Gusto mo magmasahe ako, baka makatulong sa pagtulog mo, narinig kong sabi ni Sebastian sa tabi ko. Napabuntong hininga ko, okay. Naramdaman ko ang kamay niya sa ibabang likod ko, at sinimulan niya ang masahe gamit ang mga daliri niya. Napatingin ako sa table clock sa bed table ko, at napansin kong 3 AM na pala. Ipikit mo ang iyong mga mata at magpahinga. Ginawa ko. Gumalaw siya sa gilid ko, sa upper back ko, hanggang sa balikat ko. Sa kabilang banda, si Sebastian. Inulit ko ang mga steps ng 5 beses hanggang sa marinig ko ang mahina niyang hilik. Napatingin ako sa kanya, at mahimbing siyang natutulog, ilang beses ko pang ginawa ang mga steps para masiguradong mahimbing ang tulog niya. Pagkatapos ay tinanggal ko ang aking mga kamay, hinila ang kumot sa kanyang bewang bago inilipat ang kanyang unan sa kanyang likod, at sa ilalim ng kanyang mga hita. At dito na po, nagtatapos ang part 29 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.